Akala ko dati panghandaan lang ang arroz Valenciana dito sa Bulacan. Pero sa totoo lang, lately ko lang nalaman na meron pala mga kainan, specifically sa Santa Maria, na tinatawag na Valencianahan. Alam nating lahat na heritage dish ito. Pero hindi ko alam na mayroong mga kainan na ito talaga ang kanilang binibida. Kaya ngayon, samahan niyo ako dahil ipapakilala ko sa inyo at susubukan natin ang tatlo na dinadayong Valencianahan dito sa Santa Maria, Bulacan. Nandito naman tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan at pupuntahan natin yung mga sikat na kainan dito sa Santa Maria na nag-o-offer ng Valenciana. Actually, last year ko lang nalaman na meron palang mga kainan dito sa Santa Maria na tinatawag na Valencianahan. Yung Valenciana, yun yung pagkain na heritage dish yun dito sa Bulacan. Tapos, inahain yun sa mga special na okasyon. Pero lately nalaman ko, meron palang mga kainan na talagang nagbebenta ng Valenciana. So, yun yung mga gusto nating puntahan. Tapos karamihan sa kanila nandito sa Santa Maria. Alam nyo, tinatanong ko rin talaga kung bakit ba maraming Valencianahan dito sa Santa Maria. Pero kung titignan natin yung anggulo ng kasaysayan, mabukid kasi ang Santa Maria noon pa man at yung mga Kastila at Fraile na nirahan dito ang nagbitbit ng arroz Valenciana galing Spain, nakahalin tulad ng kanilang paella o paella. Pero syempre, dahil madiskarte tayo, ginawa nating Pinoy version. Sa mahal ba naman ng sapron, di ba? Kaya pinalitan natin ng atswete para makuha yung kulay. Tapos sinaluan natin ng malagkit na kanin, atay, manok at chorizo. Perfect na to panghandaan. Kaya lang sa paglipas ng panahon, naging bahagi na siya ng lifestyle natin dito. Sa Santa Maria kasi, hindi mo na kailangan maghintay ng okasyon para makakain ito. Sa dami ng mga Valencianahan, naging go-to comfort food na siya, mura, mabilis at busog ka talaga. Siyempre nagkaroon na rin ng kanya-kanyang version ng bawat kainan. Pero yung mga matitikman nating Valencianahan ngayon, ito yung economical version. Yung mas pang araw-araw na timpla na swak sa bulsa at panlasa. Sa Santa Maria, karaniwang hinihiwalay ang pagluto ng ulam sa kanin. At ang sarsa ng manok ang ginagamit na pangkulay at pampalasa sa dilaw na kanin. At dahil naging patok ito sa panlasa ng lokal, naging mabili ito at naging murang meal combo kaya nagkaroon ng mga Valencianahan. Hindi naman tayo ngayon sa Big Gems, kainan sa bukid. So, mayroon din sila ditong Valenciana. So, isa talaga sila sa mga nire-recommend sa akin na kainan ko ng Valenciana. Yung kanin nila, normal na kanin, tapos nilalagyan nila doon ng sabaw siguro para magkaroon siya ng kulay. Ang isang order ay 100 pesos. Tapos may rice na yon. Tikman natin. Para siyang malapit sa apretada. Something gano'n. Akin okay naman, sarap naman siya. Tapos ang isang ano dito, ang dami lang talagang kumakain sa kanila. Ang daming kumakain sa kanila. Iba't ibang lugar kasi makikita mo ibang local government agency. Siguro lunchtime kasi ngayon. 12:48 ngayon. Tamang-tama sa lunchtime. So makikita mo ang daming mga kumakain. Tapos makikita mo yung mga sasakyan nila na galing sa Valenzuela, galing sa ibang lugar. So talagang dinadayo. Kilala talaga itong bitlin at itong kanilang Valenciana. Kanina pagdating namin, puno yung kanilang kainan. Pero mabilis naman yung service nila. Kakain ka dito, pag magda-dine-in ka, dito ka sa loob, mag-order, tapos hihintayin mo na lang yung pagkain mo kasi mabilis lang doon naman nilang ilalabas. Pero kapag take out ka lang, dito ka na lang sa may labas at iaabot na lang nila sa'yo. Meron silang ganong system. Tapos, meron din silang barbecue, 25 pesos. Yung makapal. Tapos bagong luto. Masarap. Masarap din yung barbecue nila. Malambot. Tapos may tamis. Tapos may ketchup, may toyo. Ganun yung timpla niya. Sarap yung barbecue.
Pagkatapos natin sa Biclin's kainan sa bukid dito sa San Gabriel, puntahan naman natin ang JM's Valencianahan. Andito naman tayo ngayon sa JM's Valencianahan dito sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ang vibes ng lugar niya, kubo, tapos meron siyang parking sa harap. Tapos along major road din naman siya. Madali din naman siya makita. Tapos very old school karinderya yung itsura niya. Tapos open area siya. So ang sarap kumain, mahangin. Para siyang nasa bukid, sa gitna ng bukid. Tapos ang in-order natin, syempre yung Valenciana. First time ko pa rin hindi matitikman yung kanilang Valenciana. Tapos first time kong makakatikim ng picadillo. Iba kasi yung picadillo yung alam ko eh. Tapos yung picadillo nila, parang kakaiba para sa akin. Kasi yung picadillo nila, para daw siyang papaitan. Ang alam kong picadillo, yung tuwalya ng baka, tapos in-strip siya, tapos ang kasama niya ay tomato sauce. Yun yung alam kong picadillo. Para siyang papaitan. Tikman natin, sige, unahin natin tong picadillo nila. Okay. Yung picadillo nila, para siyang sinigang na kalabaw. Gulay. Ang kasama niyang gulay ay mustasa. Isa rin daw to sa mga bestseller nila. Actually, masarap siya. Parang siyang sinampalukan. Para sa akin, para siyang sinampalukan or sinigang na kalabaw. Pero masarap. Masarap siya. Ito yung kanilang Valenciana. So same din, normal na rice yung gamit nila. So tikman muna natin yung sabaw. Medyo mas maano siya. Mas apretadang, medyo mas may mapatis ng konti. Parang ganun. Pero masarap. Yung iba, tingin ko, alam ko merong gantong timpla na tinatawag nila itong pinatisan. Ang lambot ng karne. Ang lambot ng manok. Sobrang tender. Tapos tama-tama yung pagkakaluto. Hindi siya overcook. Medyo mas siya sa akin. Mas mapatis yung lasa. Ang nagustuhan ko dito sa Valenciana ng JM's, tama-tama yung pagkakaluto nung manok. So tama-tama yung pagkakahango. Malambot. Yung pinaka karne. Hindi siya overcook. Tingnan natin ulit to. Yung price nung hindi pa kami nagbabayad, yung price nung Valenciana, tingin ko mga 100 pesos to 150. Yung Valenciana, ang isang order with rice, 135 pesos. Tapos yung picadillo, 150 pesos. Tapos yung rice nila, actually marami marama siya. Tapos yung rice niya actually medyo mas malata. Kasi nga originally yung arroz Valenciana ay medyo malagkit. Pagkatapos sa JM's Valencianahan, puntahan din natin itong kainan na nakilala din sa kanilang Chicken Valenciana. Andito naman tayo ngayon sa Paborito Restaurant. Dito pa rin sa Santa Maria. Nasa major road lang din naman sila. Madali silang makita. Malaki yung kanilang lugar. Kilala rin sila sa Chicken Valenciana. So isa rin to sa mga nire-recommend yung kanilang Valenciana. Bukod sa Valenciana, umorder din kami ng kanilang sisig. Maganda yung lugar nila para very garden and open area, tapos mahangin, maganda yung lugar. Tapos maluwag, very spacious yung kanilang lugar. Tapos mabilis din yung service, in fairness, baka wala yatang 5 minutes na i-serve na sa amin yung pagkain. So kanina, sisling talaga yung dumating ito sa amin, na-videohan lang, kaya medyo nagtagal. So excited na akong tikman yung kanilang Valenciana. In terms of portion, medyo malaki yung portion niya. Tapos yung rice, good for one. Tapos makulay na makulay yung kanilang kanin. Tingin ko to mismo yung pinangkulay nila rito. So medyo malaki yung portion nila. Good for, actually medyo pwede mo pang i-share. In terms sa amoy naman, mas naamoy ko yung sisig. Texture ng kanin, mukhang
Pirinay ito ng konti, yung pinaka-rice niya. Pero sa tingin ko, okay. Yung rice nila masarap. Yung rice pa lang, malasa na siya. Tapos tingin ko baka sinaing na to ng may timpla. Malasa kasi yung kanin nila. Kapit na yung Valenciana dun sa kanin. Kaya masarap siya. So, gusto ko yung timpla nito. Tikman naman natin yung kanilang manok. Ang lambot ng manok, mapifeel mo na agad yung lambot, yung tenderness ng pagkakaluto. Ang sarap. Ang sarap. Ang lambot ng manok. Tapos, ang ganda ng pagkakaluto. Makikita nyo, juicy pa yung pinaka-chicken niya. So, ngayon alam ko na kung bakit naka-highlight sa kanila yung chicken Valenciana. Masarap, in fairness. Masarap yung kanilang Valenciana. Ako, hindi ako sure kung stew yung method nila, kung pinakuluan talaga nila to. Feeling ko mayroon siyang grill na ginawa, na method na ginawa. Kasi yung lasa niya may pagkaganon. Tingin ko hindi ito stew. Hindi siya talaga yung pinakuluan na type. Hindi ako sure nag-a-assume lang ako. Based on texture niya at saka sa lasa niya. Tingin ko parang pag-grill to. Or ang ginawa niya, baka dry heat method muna siya. Tapos saka niya pinakulo ng kaunti. Or something. Parang piling ko kasi in-oven nila. Anyways, masarap siya. Yun yung punot dulo nun eh. Gusto ko yung timpla nito. Yung pinaka-timpla ng Valenciana, hindi siya totally pumapasok dun sa loob. Hindi siya kagaya ng stew. Hindi siya kagaya ng mga pinakuluan. Pero, yung pinaka-basting, pakiramdam ko kasi, pinahid lang to. Yung pinaka-basting niya, enough para maging masarap yung pinaka-manok. So, sa tingin ko, hindi siya pinakuluan, pero, suma total, gusto ko pa rin siya, masarap pa rin siya para sa akin. At andun pa rin yung pagiging Valenciana niya. Siguro ibang method lang. Okay lang naman yun. Unique yung style nung kanilang Valenciana para sa akin. Yung pagiging Valenciana niya more on nandun sa kanin. Which is okay lang naman yun. Ganun naman talaga. Kaya nga arroz Valenciana kasi yung pinaka-arroz, yung pinaka-rice, yun yung pinaka-Valenciana. Secondary naman talaga yung lasa ng chicken dito eh. Walang pinag-aiba yan sa arroz caldo. Main ingredients mo is yung rice. Pero piniflavoran mo siya kung ano yung ilalagay mo. In fairness, masarap. So tikman naman natin tong kanilang sisig. Medyo iba rin yung style ng sisig nila. Makakapal. So akin okay lang yan. Gusto ko yung ganyang klase ng egg. Tapos medyo malalaki yung cut ng kanilang sisig. Okay sa akin to. Try muna natin na ito lang. Okay. Natin. Okay na. Gusto ko sa kanya yung ginamit nilang parte ng sisig. Ngayon ko may pisngi ito. Basta yung mga matendon and malagkit. Masarap. Andun yung asim, yung alat. Yung mayo less or something baka wala. Pero gusto ko yung timpla nila. In fairness, sarap. Tapos only rice to, alam ko eh. 150 yung kanilang sisig, only rice na. Yung Valenciana, ang isang order, 99. Sobrang sulit nito para sa akin. Yung portion, yung lasa, sarap. Okay siya sa akin. Sana nag-enjoy kayo sa mabilisang food trip natin ng Valenciana dito sa Santa Maria, Bulacan. Kung taga Santa Maria ka o kaya naman meron kang alam na secret spot na masarap ding Valenciana, ilagay nyo naman sa comment section, baka yun naman ang susunod nating puntahan.
Ayan, so napuntahan na natin yung 3 Balencianahan. Nire-recommenda namin yung Balenciana nila. So kung nandito kayo sa Bulacan, naghahanap kayo ng mga food trip, puntahan nyo yung mga pinuntahan namin at iba pang mga kainan dito sa Bulacan.